Sa bawat pagpasok ng bisperas ng Pasko, palaging may kakaibang saya sa hangin. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap at ang bawat tao ay tila may nangiti sa labi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako'y nag-iisang nakaupo sa isang sulok ng bus station. Ang mga pasahero ay nagmamadali, dala-dala ang kani-kanilang mga regalo, habang ako naman ay may baong maleta at isang mabigat na damdamin. Hindi ko alam kung bakit ko piniling umuwi sa ganitong oras. Marahil ay gusto kong takasan ang lungkot ng lungsod na tila ba walang puwang para sa mga nag-iisa. Sa gitna ng aking pagmuni-muni, napansin ko ang isang babae na naglalakad papunta sa bus na aking sinasakyan. Siya'y may hawak na isang malaking bag at tila ba puno ng pag-aalala. Nagkatinginan kami sa isang iglap at sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kakaibang damdamin akong naramdaman. Pagpasok ko sa bus, naupo ako sa isang upuan sa likod. Kasunod nito, nakita kong umupo siya sa upuan sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may kuryente sa hangin sa pagitan namin. Kamusta? Tanong ko habang nagtataka kung bakit ko siya kinausap. Hindi ko naman ugali ang makipag-usap sa mga estranghero, ngunit ang mga mata niya ay tila ba humihingi ng kasagutan. Okay lang, sagot niya, medyo nahihiya. Ikaw? Maayos naman, mukhang hindi ka sanay sa biyahe. Tanong ko ulit, sinusubukang basagin ang yelo sa pagitan namin. Oo, medyo kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit ko piniling umuwi ng ganitong oras. Sagot niya, nagkibit balikat. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na walang kinalaman sa personal naming buhay. Kasabay ng pag-usad ng bus, tila unti-unting gumagaan ang atmosphere sa pagitan namin. Napansin ko ang kanyang mga mata na puno ng kuwento, ngunit may bahagi sa kanya na tila ba nagtatago. Sa kabila ng malamig na hangin sa labas ng bus, ang init ng aming usapan ay parang nagbibigay ng liwanag sa loob. Sinubukan kong alamin ang kanyang pangalan, ngunit napansin kong tila ba may nakatagong lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat pag-iling ng bus, parang may mga alaala siyang nais kalimutan. Maya-maya pa, nagkaroon ng aberya ang bus. Biglang tumigil ito sa gitna ng kalsada, malayo sa kabihasnan. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan, bawat pasahero ay nagtanong kung ano ang nangyari. Ako'y nagulat sa nangyari, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang excitement sa sitwasyon. Tila ba may plano ang Pasko para sa atin? Sabi ko, sinusubukang gawing positibo ang sitwasyon. Napangiti siya, ngunit ang nangiti niya ay puno ng misteryo. Habang inaayos ang problema sa bus, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Hindi ko alam kung bakit, pero sa bawat minuto ay lalong lumalalim ang pag-uusap namin. Sa bawat tanong, tila ba may sinasagot siya na hindi niya kayang banggitin. Sa paglipas ng oras, napansin kong umaliwalas ang kanyang mukha. Nagsimula siyang magkwento ng mga pangarap na hindi pa niya naabot, mga alaala ng Pasko na puno ng saya. Sa bawat salita, unti-unting bumabalik ang kislap sa kanyang mga mata. Ngunit sa kalagitnaan ng aming kwento, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang telepono. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa saya, naging puno ito ng pag-aalala. Pasensya na, kailangan ko itong sagutin, sabi niya, ngumingiti pero kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap siya sa telepono, hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang nangyari. Sa kanyang pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng init ng aming pag-uusap, tila ba may dumating na malamig na hangin na nagbigay ng kilabot sa akin. Ano ba ang nangyayari? Ano ang lihim na dala ng tawag na iyon? Sa sandaling umandar ang bus, naramdaman ko ang bahagyang pagyanig nito na tila ba isang paanyaya sa isang hindi inaasahang pagsasama. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting nawala sa likuran namin, habang ang malamig na hangin ng gabi ay nagbigay ng kakaibang init sa loob ng bus. Sa tabi ko ay naroon siya, ang estranghera na ang ngiti ay tila isang liwanag
na nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Ako'y naupo sa tabi niya, hindi alam kung paano magsisimula ng pag-uusap. Ngunit tila ba mas nauna siya sa akin. Malamig, ano? Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at kasiyahan na parang matagal na kaming magkaibigan. Oo, malamig nga, pero ang saya ng paligid lalo na't Pasko. Sagot ko habang tahimik kong pinagmamasdan ang mga palamuting nakasabit sa mga poste ng ilaw sa daan. Ang mga dekorasyon ay kumikinang sa dilim, nagbibigay ng pag-asa sa sinumang nakatingin. Gusto ko ang Pasko, parang ito yung panahon kung saan lahat ay may pagkakataong magsimula muli. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila ba may iniisip na malalim. Oo nga, parang ito yung oras na punong-puno ng pag-asa, tugon ko habang unti-unting napapansin ang tila pag-aalala sa kanyang mukha. Bakit ka pala papunta sa bayan sa ganitong oras? Tanong niya, na tila ba nais niyang palalimin ang aming usapan. May kailangan lang akong ayusin. Isang bagay na matagal ko nang iniwasan pero kailangan ko nang harapin. Sagot ko, hindi sigurado kung bakit ko sa kanya sinasabi ang mga bagay na ito. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-unawa na parang alam niya kung ano ang pinagdadaanan ko. Minsan, ang mga bagay na iniiwasan natin ay siya ring mga bagay na talagang kailangan nating harapin. Parang Pasko, hindi ba? Kailangan nating harapin ang mga alaala, masaya man o masakit. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita na tila ba may sariling kwento ang kanyang mga mata na hindi pa niya nais ibahagi. Ang paglalakbay namin ay nagpatuloy. Ang bus ay tila ba isang kabayo na hindi napapagod sa kanyang takbo, habang ang mga tao sa loob ay unti-unting nagiging tahimik, ang iba ay natutulog na. Minsan, ang mga alaala ay masakit, sabi niya, at ang kanyang tinig ay naging malalim, puno ng emosyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ang aking puso ay tila ba nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Mayroon akong iniwan sa bayan na ito, isang bagay na mahalaga sa akin, pero kinailangan kong umalis. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag bumalik ako. Kwento niya, ang mga mata ay tila puno ng lungkot. Tahimik akong nakinig, alam ko ang pakiramdam ng pag-iwan ng isang bagay na mahalaga. Minsan, kailangan nating bumalik para malaman natin kung ano talaga ang halaga ng iniwan natin. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang bagong pag-asa. Salamat. Hindi ko alam kung bakit ko sa iyo ito sinasabi, pero parang ang dali-dali mo lang kausap. Ngumiti ako, natutuwa na kahit sa loob ng isang bus, sa isang malamig na gabi ng Pasko, mayroong koneksyon na nabubuo. Minsan, ang mga estranghero ang mas madaling makinig. Walang paghuhusga, walang inaasahan. Patuloy kami sa aming kwentuhan, sa bawat salita ay tila ba mas lumalalim ang aming koneksyon. Ang bus ay umuusad, ang oras ay unti-unting lumilipas, at kami patuloy na nag-uusap tungkol sa buhay, sa pag-asa at sa mga pangarap. Habang papalapit na kami sa aming destinasyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag bumaba na kami ng bus. Ngunit ang gabi ay puno ng mga posibilidad at alam ko na ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa huling sandali bago kami bumaba, ngumiti siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Salamat sa pakikinig. Sana isang araw magkita tayong muli. At sa pag-abot niya ng kanyang kamay para magpaalam, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon, may nakasulat na pangalan sa labas. Pangalan ko. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi nagkataon lamang. Mayroon kaming nakaraan na parehong hindi namin alam. Habang binubuksan ko ang kahon, natapos ang bus sa kanyang paglalakbay at ako'y naiwan na may tanong sa aking isipan.
Paano niya nalaman ang pangalan ko? At ano ang kahulugan ng aming nakaraang koneksyon? Habang patuloy na umaandar ang bus sa madilim na kalsada, dama ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana. Ang mga ilaw ng mga bahay at establisemento sa labas ay tila mga bituin sa lupa, kumikislap sa dilim ng gabi. Tahimik ang paligid, tanging ang banayad na ugong ng makina at ang kaluskos ng mga gulong sa kalsada ang maririnig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag na nagtutulak sa akin na makipag-usap sa estrangherang katabi ko. Alam mo, sabi ko, ipinaling ang aking ulo sa kaniya. Hindi ko akalaing magiging ganito kakomportable ang paglalakbay na ito. Ngumiti siya, isang matamis na ngiti na tila nagpapalambot sa lamig ng gabi. Ako rin, sagot niya. Hindi ko rin inaasahang makakahanap ako ng kaibigan sa isang biyahe sa bus. Napangiti ako sa salitang kaibigan. May kung anong kilig ang dulot nito, isang pakiramdam na hindi ko na matagal nang naramdaman. Mula nang magsimula kaming mag-usap, tila ba ang bawat sandali ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Mayroon ka bang plano pagdating mo sa destinasyon mo? Tanong ko, umaasang mas makilala pa siya. Oo, makikipagkita ako sa aking pamilya, sagot niya. Matagal-tagal na rin mula nang huli kaming magkakasama sa Pasko. Ikaw ba? Napabuntong hininga ako. Wala pa akong konkretong plano, inamin ko. Balak ko sanang magmuni-muni muna. Pero ngayon parang gusto kong gumawa ng espesyal na alaala. Tumango siya, tila ba naiintindihan ang ibig kong sabihin. Minsan, ang mga hindi inaasahang plano ang nagdadala ng pinakamasasayang alaala, sabi niya, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa na tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unti naming nalaman ang mga detalye tungkol sa isa't isa, ang kanyang pagkahilig sa sining at musika, ang aking pagmamahal sa pagbabasa at pagsusulat. Parang isang pelikula na unti-unting nagbubukas, puno ng mga eksena ng tawanan, kwentuhan, at mga sandaling hindi malilimutan. Alam mo ba, sabi ko, nang hindi ko namamalayan ang oras na lumilipas. Sa lahat ng mga bus na nasakyan ko, ito ang una na ayokong matapos agad. Natawa siya. Pareho tayo, parang gusto ko nang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kahit saan pa tayo makarating. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay na naglalaro sa aking isipan. Isang tanong na hindi ko pa maitanong. Isang tanong na tila napakahalaga sa kasalukuyang sandali, ngunit hindi ko pa matukoy kung paano sisimulan. May gusto sana akong itanong, sabi ko nag-aalangan ngunit puno ng determinasyon. Ano iyon? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kagustuhang malaman. Bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, biglang pumreno ang bus at naramdaman ko ang biglaang paggalaw ng mga pasahero. Tumigil kami sa isang lugar na tila hindi pa namin dapat marating. Ang ibang pasahero ay nag-usap-usap, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang konduktor ay nagpaumanhin at sinabing may problema sa makina at kailangan naming bumaba muna habang inaayos ito. Habang bumababa kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na humampas sa aking mukha. Nagtanong-tanong ang mga tao, nagtataka kung gaano katagal bago muling makabiyahe. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paghahawak niya sa aking braso, isang simpleng kilos na nagdala ng kakaibang init sa aking puso. Parang ito yata ang sinasabi mong hindi inaasahang plano, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ngumiti ako, at sa kabila ng aberya, naramdaman kong tama siya. Ang bawat hindi inaasahang pangyayari ay maaaring maging simula ng isang mas magandang kwento. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Habang nakatayo kami sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nagdesisyon ako. Kung sakali, sabi ko, na matapos ang gabing ito at kailangan nating maghiwalay, gusto ko sanang malaman ang pangalan mo. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo.
Hindi ba mas masaya kung may konting misteryo? Sagot niya, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng kasiyahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang aming kwento. Sa kabila ng lahat, naging masaya ang paglalakbay na ito dahil sa kanya. At sa gitna ng malamig na gabi ng Pasko, naramdaman kong ito ang simula ng isang hindi malilimutang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, sorpresa at pagmamahal. At sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong sa kabila ng bawat aberya, mayroong posibilidad ng masayang wakas, isang wakas na hindi ko pa nakikita. Ngunit alam kong patungo na kami roon. Nagsimula ang biyahe namin ni Emily sa isang malamig na December evening. Puno ang bus ng mga pasahero. Lahat ay may kanya-kanyang kwento, ngunit sa gitna ng ingay at halakhakan, kami ang umuukit ng sarili naming istorya. Matapos ang ilang oras ng kwentuhan, pakiramdam ko'y parang kilala ko na siya ng matagal. Minsan, ang dami mong gustong sabihin pero natatakot ka. Sabi niya habang nakatingin sa malayo, tila may iniisip na malalim. Parang gusto mong umpisahan pero natatakot kang baka hindi magustuhan. Tumango ako, iniisip kong ilang beses ko ring naramdaman iyon. Pero minsan, kailangan mo ring sumugal, di ba? Tanong ko. Baka kasi iyon na ang pagkakataon mo. Ngumiti siya, isang ngiting tila puno ng pag-asa. Tama ka. Baka nga dapat kahit minsan sumugal tayo. Habang bumibiyahe kami, napansin kong unti-unting bumabagal ang pagtakbo ng bus. Sinilip ko ang labas at nakita kong unti-unting bumabagsak ang niyebe. Ang puting kumot na bumabalot sa daan ay nagbigay ng kakaibang ganda sa paligid. Ang ganda ng niyebe, sabi ni Emily habang nakatingin sa bintana. Parang nagbibigay ng bagong simula, di ba? Nagulat ako sa sinabi niya. Bagong simula? Paano mo nasabi? Sa tuwing bumabagsak ang niyebe, pakiramdam ko sinusubukan nitong takpan ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Sagot niya. Parang binibigyan tayo ng pagkakataong magsimula ulit. May kakaibang init akong naramdaman sa dibdib ko. Parang may kung anong bumabalot sa akin na hindi ko maipaliwanag. Minsan, kailangan mo lang ng bagong simula para makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. Tumango siya at muling ngumiti. Tama ka, at minsan, ang bagong simula ay nagsisimula sa mga estranghero. Napaisip ako. Estranghero kami ni Emily sa isa't isa. Ngunit sa maikling panahon na magkasama kami, parang may nabubuong koneksyon. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong may kakaiba. Ikaw, may plano ka ba sa Pasko? Tanong ko, pilit binabago ang paksa para hindi siya masyadong mag-isip ng malalim. Simple lang, kasama ang pamilya, konting handa, at siguro konting pagmumuni-muni, sagot niya. Ikaw, gusto ko lang ng tahimik na Pasko. Siguro'y manonood ng mga lumang pelikula at magsusulat ng mga plano para sa bagong taon. Mga plano? Anong klaseng plano? Napangiti ako. Mga plano para sa kinabukasan. Mga bagay na gusto kong mangyari. Mga pangarap. Parang ang dami mong pangarap, sabi niya habang nakatingin sa akin. Ano ang isa sa mga pangarap mo na gusto mong matupad? Napaisip ako. Siguro, ang makahanap ng taong makakasama ko sa mga pangarap na iyon. Tumigil ang bus sa isang maliit na istasyon. Maraming pasahero ang bumaba at kami ni Emily ay naiwan sa bus kasama ang iilang pasahero. Parang mas naging tahimik ang paligid at ang ingay ng niyebe sa labas ay nagbigay ng ibang damdamin. Minsan, hindi mo alam kung kailan darating ang mga bagay na inaasahan mo, sabi niya habang nakatingin sa labas. Pero sa isang sandali, darating ito nang hindi mo inaasahan. Tama siya, parang ang sitwasyon namin sa bus na ito. Dalawang estranghero na nagtagpo sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa kabila ng malamig na gabi, may init na bumabalot sa amin. Muli kong tiningnan si Emily.
Sa ilalim ng ilaw ng bus, kita ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may kwento siyang gustong ibahagi, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. May tanong ako, sabi niya, biglang bumaling sa akin. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na malaman ang isang bagay na hindi mo pa alam, ano iyon? Nagulat ako sa tanong niya. Siguro, gusto kong malaman kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Minsan, ang hinaharap ay hindi natin kontrolado, sagot niya. Pero kung may pagkakataon kang malaman ito, ano ang gagawin mo? Napaisip ako. Siguro, susubukan kong gawing positibo ang lahat ng mangyayari. Baka iyon ang kailangan. Tumango siya at muling nangumiti. Tama ka, baka nga iyon ang kailangan. Habang patuloy ang biyahe, napansin kong unti-unting bumibilis ang bus. Parang may kung anong nagmamadali. Sa tingin mo, ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng biyahe na ito? Tanong niya at ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong may kakaiba. Siguro ito na ang simula ng isang bagong kwento. Ngumiti siya at sa isang iglap ay naramdaman kong may kung anong bumabalot sa amin. Pero bago ko pa man masabi ang nararamdaman ko, biglang bumilis ang bus at naramdaman ko ang pag-uga nito. May kung anong kakaibang nangyari. Napahawak ako sa upuan, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Ngunit sa likod ng isip ko, alam kong may twist na paparating. Sa gitna ng malamig na gabi at ng bumabagsak na niyebe, ang mga puso namin ay tila bumubuo ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng malamig na hangin na pumapasok sa bintana ng bus, may kakaibang init sa pagitan namin ni Mia. Ang babaeng estranghero na ngayon ay tila hindi na ganoon ka-estranghero sa akin. Sa unang pagkakataon, nagawa kong buksan ang aking sarili sa harap ng isang taong hindi ko inaasahan na makakagaan ng aking loob. Sa bawat kwento niya tungkol sa kanyang mga pangarap, mga pagdududa at mga alaala ng nakaraan, unti-unti kong nararamdaman ang koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Alam mo, hindi ko inaasahan na ang isang biyahe sa bus ay magiging ganito ka-memorable. Sambit ni Mia habang inaayos ang kanyang scarf na tila nagtatago ng kanyang ngiti. Parang ang bawat oras na lumilipas ay may sinasabi sa atin. Sumang-ayon ako habang tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas ng bintana na naglalakbay sa mga kalye na puno ng dekorasyong pamasko. Ang bawat ilaw ay tila nagkukwento ng mga pagdiriwang, mga pag-asam at mga bagong simula. Hindi ko lubos sa kalain na sa isang simpleng biyahe ay makakahanap ako ng isang tao na makakausap ng ganito kalalim. Minsan, iniisip ko kung bakit nga ba tayo nagkakilala sa ganitong pagkakataon. Ani Mia, tila nagmumuni-muni. Parang may dahilan sa likod ng lahat ng ito. Napatitig ako sa kanya at sa mga mata niyang puno ng kuryosidad, doon ko nakita ang sarili ko, ang mga pangarap na matagal ko nang isinantabi at ang mga takot na pilit kong nilalabanan. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may pag-asang bumalik ang init ng aking puso sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre. Mia, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ang totoo niyan, may isang bagay akong gustong gawin simula pa lang ng taon, pero hindi ko magawa. Ngumiti siya, tila naghihintay sa aking susunod na sasabihin. Ano yon? Huminga ako ng malalim, saka tumingin diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong magsimula muli, sa buhay, sa pag-ibig, sa lahat. Muli siyang ngumiti, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ko ang init ng kanyang pag-unawa. Alam mo, minsan kailangan lang natin ng isang tao para maipakita sa atin na posible ang lahat ng iyan. Napansin kong unti-unting bumagal ang takbo ng bus, tanda ng papalapit na kami sa susunod na istasyon. Sa kabila ng pagnanais kong manatili sa tabi ni Mia, alam kong malapit na ang oras ng aming paghihiwalay. Ngunit bago pa man kami bumaba, isang kakaibang pangyayari ang naganap.
May isang lalaking pumasok sa bus, tila nagmamadali, at nang makita niya si Mia, agad siyang lumapit sa kanya. Mia, sa wakas nakita rin kita, ang sabi niya, puno ng pag-aalala. Nagtaka ako habang si Mia ay tila nagulat sa pagdating ng lalaki. Kyle, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Sagot ng lalaki na halatang kilala ni Mia. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib habang unti-unting nagiging malinaw ang sitwasyon. Si Kyle, ang lalaking nasa harap ko ngayon, ay tila may espesyal na koneksyon kay Mia, isang bagay na hindi ko inaasahan. Mia, sino siya? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin si Mia sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Si Kyle, siya ang aking matalik na kaibigan, pero may mas kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman ko ang pag-aangat ng bus, tanda ng paglapit sa susunod na istasyon. Alam kong sa pagkakataong ito, ang oras namin ni Mia ay limitado na. Kailangan mo bang umalis? Tanong ni Kyle habang hawak ang kamay ni Mia. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Sa kabila ng koneksyon namin ni Mia, tila may bagay sa kanilang dalawa na hindi ko lubos mauunawaan. Ngunit bago pa man ako makagawa ng desisyon, narinig ko ang tinig ni Mia. May kailangan akong ipaliwanag sa inyong dalawa at kailangan niyo akong pakinggan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa oras na iyon, alam kong may malaking pagbabagong darating sa aking buhay. Ang biyahe sa bus na ito ay hindi lamang isang paglalakbay patungo sa isang destinasyon, kundi isang paglalakbay ng puso na puno ng mga tanong, pag-asa at posibilidad. At habang unti-unting bumababa ang bus sa istasyon, alam kong nasa kamay ni Mia ang susunod na kabanata ng aming kwento. Sa bus na patuloy na humahagibis sa kalsada, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang nawawala at ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. Sa likod ng bus, patuloy ang pag-uusap namin ni Mia, ang babaeng estranghero na aking seatmate. Hindi ko akalaing sa loob ng ilang oras na magkasama kami. Parang ang tagal na naming magkakilala. Alam mo, hindi ko inaasahan na ganito ang magiging takbo ng gabi ko. Sabi ko habang bahagyang nakangiti. Laging hectic ang mga ganitong araw para sa akin, pero ngayon parang naging espesyal. Ngumiti siya ng matamis at sa kanyang mga mata nakita ko ang pagninilay-nilay. Ako rin, tugon niya. Minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahan ngunit magdadala ng kakaibang ligaya. Luminga ako sa paligid. Ang karamihan sa mga pasahero ay tahimik na, ang iba ay nakatulog na. Ang tunog ng makina ng bus at ang banayad na pagtugtog ng mga gulong sa kalsada ang nagsilbing musika sa aming pag-uusap. Sa pagitan ng mga sandali ng katahimikan, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Parang may tahimik na pag-unawa sa pagitan namin. May plano ka ba sa pagtapos ng biyahe? Tanong ko sa kanya. Alam ko medyo huli na para magplano, pero baka may gusto kang gawin. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Hindi ko pa talaga alam. Ang alam ko lang ay kailangan kong makarating sa bahay ng kapatid ko bago maghating gabi. Ah, pamilya. Sila ang dahilan kung bakit tayo naglalakbay kahit sa ganitong oras. Tumango siya at sa kanyang mga mata nakita ko ang lungkot na tila may bumabalot na alaala. Oo, pamilya. Pero hindi laging madali ang mga bagay-bagay sa pagitan namin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang paglalakbay ay tila hindi lamang pisikal na paggalaw, kundi pati na rin paglalakbay sa mga damdamin at alaala. Nais kong sabihin sa kanya na naiintindihan ko, ngunit sa halip, hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, parang may kuryente na dumaloy sa pagitan namin.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga ganitong biyahe ay mahalaga, sabi ko. Hindi lang para makarating sa destinasyon, kundi para mahanap ang mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa atin. Natahimik siya at sa katahimikan, naramdaman ko ang paglalim ng koneksyon namin. Parang may bahagi ng akin na nauunawaan siya at ganoon din siya sa akin. Sa bus na ito, sa kabila ng pagiging estranghero, nakahanap kami ng sandali ng pagkapayapa. Biglang bumagal ang bus. Nakita ko sa labas ang mga puno na pinalamutian ng mga ilaw, tila nagsasayaw sa hangin. Malapit na kami sa terminal at sa kabila ng malamig na hangin, may init sa aking puso na dala ng mga nakaraang oras. Malapit na tayo, sabi ni Mia na may halong saya at lungkot sa kanyang tinig. Tumango ako at naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo na lumilipas. Sa loob ng bus na ito, nakahanap kami ng tahanan sa isa't isa. Kahit panandalian lamang, ngunit ang paglalakbay ay hindi natatapos sa terminal. Ito ay nagsisimula muli sa bawat desisyon na gagawin namin pagkatapos nito. Habang papalapit kami sa terminal, may umalingaw-ngaw na boses mula sa harapan ng bus. May anunsyo po kami, sabi ng konduktor. May pagbabago sa biyahe natin dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari sa kalsada. Kailangang pansamantalang ihinto ang biyahe sa susunod na bayan. Nagulat kami. Sa halip na makauwi, kailangan naming huminto sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Parang may twist sa aming kwento, isang bagay na magbabago sa takbo ng gabi namin. Anong gagawin natin? Tanong ni Mia. May halong pag-aalala sa kanyang tinig. Napatingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-asa. Siguro, sabi ko, ito na ang pagkakataon natin para gumawa ng bagong alaala. Nang bumaba kami sa bus, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. At sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, ang mga ilaw ng Pasko ay tila nag-aanyaya sa amin sa isang bagong simula. Ang bus ay tila mas mabagal na ngayon. Naramdaman ko ang paggalaw ng mga gulong sa daan. Tila sinasabayan ang kabog ng puso kong bigla ang bumilis. Kumunot ang noo ko habang iniisip kung bakit parang hindi ko maalis ang tingin sa babaeng ito sa tabi ko. Siya na ilang oras ko nang nakakausap, ngunit tila ba mas kilala ko na kaysa sa sarili ko. Siya si Lara tulad ng sinabi niya sa akin. Simpleng pangalan, ngunit tila may misteryo sa bawat bitaw niya ng salita. Ilang beses na kaming naputol sa kwentuhan ng mga stopover, ngunit sa bawat pagbalik sa bus, tila mas lalong lumalalim ang koneksyon namin. Sino ba ang mag-aakala na ang isang random na upuan ay magdadala ng ganitong klase ng samahan? Habang tinatanaw ko ang mga kumukutitap na ilaw ng mga bahay sa labas ng bintana, bigla niyang iniabot ang isang maliit na papel sa akin. Basahin mo kapag bumaba ka na, aniya, kasabay ng isang mahiwagang ngiti. Napataas ang kilay ko, ngunit hindi ko na siya kinulit. Sa halip, tiniklop ko ang papel at inilagay sa bulsa ng jacket ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bigat ang papel na iyon. Hindi dahil sa timbang nito, kundi sa hindi ko maipaliwanag na kaba na parang may mahalagang nakatago roon. Paano kung hindi ko basahin? Tanong ko, kalahating nagbibiro. Di sayang, sagot niya, sabay bitaw ng isang tawa na para bang may alam siyang hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam ko kapag kasama siya. Para bang sa gitna ng malamig na hangin ng Pasko, may init na bumabalot sa loob ng bus. Hindi ko na nga namalayan kung ilang oras na kaming magkasama. Alam mo, sabi niya habang nakatingin sa kawalan, minsan ang buhay parang biyahe sa bus. Napatingin ako sa kanya, naghihintay ng isang paliwanag. Paano yon? Tanong ko. Hindi mo alam kung sino ang makakasabay mo, hindi mo rin alam kung saan sila bababa. Pero minsan, may mga estrangherong darating sa tabi mo, kahit saglit lang, mag-iiwan ng baka sa'yo. Hindi ko alam kung bakit,
pero parang may kirot sa sinabi niya. Para bang may gustong iparating ang mga salita niya na hindi ko pa kayang maintindihan. Paano kung ayaw mong bumaba? Tanong ko ulit, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Wala ka nang magagawa. May mga biyahe talagang hindi mo kontrolado. Sagot niya, sabay tingin sa akin. Sa tingin niyang iyon, parang may sinasabi ang mga mata niya na hindi kayang bigkasin ng mga labi niya. Sa sandaling iyon, napaisip ako kung anong klaseng kwento ang dala niya. Bakit parang may bigat sa bawat ngiti niya? Bakit parang may lungkot sa likod ng kanyang mga mata? Lara, tawag ko sa kanya. May gusto ka bang ikwento? Ngumiti siya pero hindi tulad kanina. Ngayon, ang nangiti niya ay tila pilit. Tumango siya pero bago pa siya makapagsalita, biglang huminto ang bus. Stopover muna tayo, sigaw ng konduktor. Ako na ang naunang bumaba para bumili ng kape. Tumungo ako sa pinakamalapit na tindahan, ngunit nang bumalik ako sa bus, wala na siya sa upuan niya. Lara? Tawag ko, ngunit walang sumagot. Lumingalinga ako, hinanap siya sa paligid, ngunit tila naglaho siya ng parang bula. Pagupo ko ulit sa upuan, saka ko lang naalala ang papel na iniabot niya kanina. Dali-dali ko itong kinuha mula sa bulsa ng jacket ko. Dahan-dahan kong binuksan ang papel at nabasang nakasulat doon. Napalunok ako. Para bang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Tiningnan ko ulit ang paligid, umaasang makita siya, ngunit wala. Boss, yung babaeng katabi ko kanina, nakita niyo ba kung saan pumunta? Tanong ko sa driver. Ha? Wala namang bumaba dito. Sigurado ka bang may kasama ka? Sagot niya, halatang nagtataka. Napailing ako. Paano mangyayari iyon? Ang dami naming napag-usapan, ang dami naming napagkwentuhan. Pero bakit parang biglang nawala lahat? Habang bumabagtas ang bus sa madilim na kalsada, napatingin ako sa papel na hawak ko. Nagtataka, naguguluhan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naramdaman kong may iniwang tatak si Lara sa puso ko. Isang estrangherong dumating at tila isinulat ang isang bahagi ng kwento ng buhay ko. Pero sino nga ba siya? At bakit parang may hindi pa tapos sa kwento namin? Sa huling sandali ng gabi, habang papalapit ang bus sa destinasyon ko, tumingala ako sa langit at napansin ang isang tala na kumikislap ng maliwanag. Sa isip ko, nagtanong ako, Tina, Lara, ikaw ba ang tala na iyon? At sa dilim ng biyahe, isang bagay ang sigurado. Hindi pa ito ang huling pagkakataon na magtatagpo kami. Sa kabila ng malamig na hangin na dumadaloy mula sa labas ng bintana ng bus, nararamdaman ko ang init ng Pasko sa loob ng sasakyan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumukuti-kutitap na parang mga bituin sa kalangitan at ang musika ng mga awiting pamasko ay marahang pumupuno sa loob ng bus. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamalaking sorpresa ng gabing ito ay ang babaeng estranghero na kaharap ko ngayon. Siya'y nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing siya'y ngumingiti. Sa simula, akala ko'y isa lamang siyang ordinaryong pasahero, ngunit habang nag-uusap kami sa paglalakbay na ito, unti-unti kong natuklasan ang kanyang kakaibang kwento. Isa siyang guro sa probinsya at umuwi siya upang makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Sa bawat salaysay niya, lalo kong nararamdaman ang kanyang kabutihan at ang kanyang tahimik na determinasyon. Sa aming pag-uusap, nalaman ko na pareho pala kaming may mga pinagdaraanan. Ako'y naglalakbay upang makalimot sa isang masakit na nakaraan, isang pag-ibig na hindi natuloy. Ang Paskong ito sana'y magiging malamig para sa akin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa. Alam mo, sabi niya sa akin habang tinitingnan ang mga ilaw sa labas, ang Pasko ay para sa mga taong handang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Kahit saan ka man naroroon. Tumango ako at ngumiti,
Iniisip kung paano kaya nagtagpo ang aming landas sa ganitong klaseng pagkakataon. Parang isang lihim na plano ng tadhana. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang koneksyon na tila lumalampas sa pagiging estranghero. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nagpapakita ang mga bituin sa langit. Napansin ko na papalapit na kami sa kanyang destinasyon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot sa pag-iisip na malapit na siyang bumaba. Parang ayoko pang matapos ang aming kwentuhan. Ngunit habang abala ako sa pag-iisip, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa makina ng bus. Napatingin kami sa isa't isa at sa isang iglap, huminto ang bus sa tabi ng daan. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa loob. Ang ibang pasahero ay nagtanong kung ano ang nangyari. Lumapit ang konduktor at sinabi na may problema sa makina at kailangan itong ayusin. Kailangan naming maghintay. Habang naroon kami, nagpatuloy ang aming kwentuhan. Nakita ko ang kanyang pag-aalala para sa kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Ako man ay nag-aalala rin sa aking destinasyon, ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-uusap ay nagbigay ng kakaibang comfort. Alam mo, minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagdadala sa atin sa tamang lugar. Sabi niya, habang tinitingnan ang mga bituin sa langit. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Tila tama siya. Minsan, ang mga balakid sa daan ang nagiging daan para makilala ang mga taong hindi mo inaasahang makikilala. Mga taong maaaring magbigay ng bagong kulay sa iyong buhay. Biglang nagtunog ang telepono niya. Tumingin siya sa akin, nagpaalam saglit, at sinagot ang tawag. Habang nag-uusap siya, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Akala ko'y mula sa kanyang pamilya ang tawag. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang upuan, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. May sasabihin ako sa iyo, sabi niya, tila nag-aalinlangan. Ang totoo, hindi ako uuwi sa pamilya ko ngayong Pasko. May kailangan akong gawin. Nagulat ako. Bakit kaya hindi siya uuwi? Ano ang kailangan niyang gawin sa ganitong oras? Bakit? Ano ang meron? Tanong ko, hindi ko mapigilang maging curious. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya'y nakita ko ang halo ng lungkot at determinasyon. May isang tao akong kailangang makita. Bago ko pa man siya tanungin ng karagdagan, biglang bumalik ang konduktor at sinabi na maayos na ang bus. Kailangan na naming magpatuloy sa aming biyahe. Habang bumibiyahe kami, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang sinabi. Sino kaya ang taong iyon? At bakit napaka-importante sa kanya na makita ito sa Pasko? Sa bawat saglit na lumilipas, ramdam ko ang misteryo sa kanyang kwento. Isang kwento na tila may malalim na kahulugan. At sa huli, habang papalapit na kami sa kanyang destinasyon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, ano ang magiging kahulugan nito para sa akin? Sa pag-ikot ng mga gulong ng bus, tila isang himig ng Pasko ang sumasabay sa tibok ng aking puso. Hindi ko akalain na ang isang simpleng paglalakbay ay magdadala sa akin sa isang di inaasahang kwento ng pag-ibig. Hindi ko pa rin makalimutan ang unang beses na nagtagpo ang aming mga mata ni Clara, ang babaeng estranghero na ngayon tila ba pamilyar na sa akin. Nagsimula ang aming usapan sa mga simpleng tanong tungkol sa biyahe, mga destinasyon, at sa aking palagay na walang katapusang trapiko. Ngunit sa bawat sagot niya, ramdam ko ang init at sinseridad. Unti-unti, ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng bus ay napalitan ng init ng aming kwentuhan. Napagtanto ko na hindi lang pala siya basta seatmate, kundi isang taong nagdala ng kakaibang liwanag sa aking araw. Sa aming pag-uusap, nalaman kong hindi pala siya taga rito. Siya'y nagmula sa isang maliit na bayan sa Mindanao. Nais lamang niyang makasama ang kanyang pamilya para sa Pasko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pananabik na makarating sa kanilang tahanan.
ang pag-asam na muling makasama ang mga mahal sa buhay. Habang patuloy ang aming kwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang bracelet na may palawit na hugis bituin. Tinanong ko siya tungkol dito at ngumiti siya bago nagkwento. Ito, sabi niya, hawak ang palawit ay simbolo ng pag-asa. Binili ko ito noong panahon na akala ko'y hindi na ako makakabangon mula sa isang mabigat na pagsubok. Naging matagal ang aming kwentuhan tungkol sa mga pagsubok at tagumpay, sa mga pangarap na nais makamit at sa mga pag-asang muling bumangon. Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang lakas ng loob at positibong pananaw sa buhay. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya, naroon pa rin ang nangiti sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng pag-asa at inspirasyon. Sa bawat kwento niya, pakiramdam ko'y unti-unti niyang binubuksan ang pintuan ng kanyang puso sa akin. Ako'y isang estranghero lamang sa kanya, ngunit sa mga oras na iyon, tila ba kami matagal nang magkaibigan. Sa paglipas ng oras, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong totoo. Ngunit sa kalagitnaan ng aming masayang kwentuhan, biglang bumagal ang takbo ng bus. May nangyari sa harapan, isang aksidente. Naging sanhi ito ng pagtigil ng aming biyahe. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa loob ng bus at ramdam ko ang pag-aalala sa mukha ni Clara. Nais niyang makarating sa kanilang tahanan bago maghating gabi. Sa kabila ng kaguluhan, nagpasya akong samahan siya. Huwag kang mag-alala, sabi ko, kasama mo ako. Makakarating tayo sa oras. Nagdesisyon kaming bumaba ng bus at maglakad, kahit pa malamig ang hangin at medyo malayo pa ang dapat naming marating. Habang naglalakad kami, sinubukan kong alamin pa ang tungkol sa kanyang pamilya. Maswerte ka, sabi ko, na meron kang tahanan na uuwian. Tumawa siya ng bahagya. Oo, maswerte ako. Pero alam mo, parang ganito rin ang pakiramdam ko ngayon. Parang nasa tahanan ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakita namin ang mga ilaw ng kanyang bayan. Tila isang paraiso sa gitna ng dilim, ang mga kumikinang na parol sa mga kabahayan. Sa wakas, narating namin ang kanyang tahanan. Bumukas ang pintuan at bumungad ang mga ngiti ng kanyang pamilya, isang eksena ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nagpaalam siya sa akin ng may kasamang yakap, isang yakap na tila ba puno ng pasasalamat at pangakong hindi kami maghihiwalay ng basta-basta. Sa pagtalikod niya, iniwan niya sa akin ang bracelet na may palawit na bituin. Para sa'yo, sabi niya, para sa pag-asang dala mo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man siya tuluyang makapasok sa kanilang tahanan, may narinig kaming malakas na sigaw. Clara! Isang lalaki ang tumatakbo patungo sa kanya. May dalang balita na magbabago sa lahat. Hindi ko alam kung paano siya tutugon, ngunit alam ko na sa gabing iyon, isang bagong yugto ng kanyang buhay ang magsisimula. Sa pag-alis ko, iniisip ko kung ano nga ba ang naging papel ko sa buhay ni Clara. Ngunit sa bracelet na iniwan niya, alam kong kahit ano pa ang mangyari, ang diwa ng pag-asa ay palaging mananatili sa kanya, sa akin at sa aming kwento. Sa loob ng bus, habang patuloy na gumugulong sa kalsada ang mga gulong nito, naramdaman ko ang kakaibang init na dulot ng pakikipag-usap kay Elise. Nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, paboritong pelikula, musika, at mga plano para sa Pasko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwentuhan naming dalawa, may nararamdaman akong kakaiba. Isang bagay na hindi ko pa nararamdaman sa sinumang ibang tao. Ilang beses ka nang nakasakay sa bus na ito tuwing Christmas Eve? Tanong niya habang nakatitig sa labas ng bintana na tila nagmamasid sa mga patak ng ulan na bumabagsak sa salamin. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon, sagot ko. Laging nasa bahay lang ako, pero ngayong taon, naisip kong subukan na maglakbay. Naalala ko ang pag-uusap namin tungkol sa mga tradisyon ng Pasko.
Si Elise, sa kanyang mga kwento, ay tila palaging may malalim na pagnanasa para sa mga simpleng kasiyahan. Ang mga ilaw sa kalye, ang amoy ng bagong luto na bibingka, at ang init ng pamilya. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal sa Kapaskuhan, isang bagay na tila nawawala sa akin sa mga nakaraang taon. Ikaw ba? Laging ganito ang ginagawa mo tuwing Christmas Eve? Tanong ko pabalik. Nagsimula ito noong nakaraang taon. Sagot niya, nag-aalangan. May isang bagay. Isang karanasan na nagtulak sa akin na laging sumakay sa bus na ito tuwing Christmas Eve. Parang may hinahanap ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. May hinahanap siyang hindi niya lubos na maipaliwanag. Ang mga mata niya ay puno ng misteryo, tila may lihim na nagtatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Sa pagkakataong iyon, naisip ko kung may paraan upang makatulong sa kanyang paghahanap kahit hindi ko lubos na nauunawaan kung ano iyon. Patuloy kaming nag-usap tungkol sa mga plano namin pagkatapos ng biyahe. Sinabi niya na balak niyang bumisita sa isang lumang simbahan kung saan may misa para sa bisperas ng Pasko. Ako naman, walang tiyak na plano. Naisip ko na baka pwede akong sumama sa kanya. Kung gusto mo, alok ni Elise, pwede kang sumama sa akin. Masaya ang misa doon at madaming tao. Napatango ako, naisip na baka ito ang pagkakataon upang maramdaman ang diwa ng Pasko na matagal nang nawala sa akin. Subalit sa likod ng aking isipan, may tanong na hindi pa rin nawawala. Ano ba talaga ang hinahanap ni Elise? Habang papalapit na kami sa destinasyon, napansin ko ang kakaibang sigla sa paligid. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay tila nag-aanyaya sa isang bagong simula. Sa loob ng bus, ang mga pasahero ay abala sa kanya-kanyang mga kwento at tawanan. Ngunit sa gitna ng ingay, kami ni Elise ay tahimik na nag-uusap, tila hindi alintana ang kaguluhan sa paligid. Ano ang hinahanap mo, Elise? Tanong ko, naglalakas loob na buksan ang pinto sa kanyang lihim. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng damdamin. Isang tao, sagot niya, isang tao na minsan kong nakilala sa ganitong biyahe. Hindi ko siya nakalimutan, pero hindi ko na siya muling nakita. Sa kanyang sinabi, naramdaman ko ang bigat ng kanyang hinahanap. Isang tao, isang estranghero na minsan niyang nakasama sa paglalakbay, ngunit nawala sa kanya. Sa kabila ng kanyang nangiti, alam kong may dalamhati siyang nadarama. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang isipin kung ako ang taong iyon. Nang bumaba kami sa bus, ramdam ko ang malamig na hangin ng Disyembre. Naglakad kami patungo sa simbahan at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ng sagot sa aking tanong. Ngunit bago kami pumasok, tumigil si Elise, tumingin sa mga ilaw na naglalagos mula sa loob ng simbahan. Salamat sa pagsama, sabi niya, nag-aalanganang ngumiti. Naisip ko, baka hindi ko na siya makita, pero salamat sa pag-aalay ng oras. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na sabihin ang isang bagay. Ang isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng aming relasyon. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang mga salita, narinig ko ang tunog ng kampana mula sa simbahan. Isang hudyat ng pagsisimula ng misa. Elise, sabi ko, nagdadalawang isip. May nais akong sabihin sa'yo. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, isang estranghero na may suot na kapa ang lumapit sa amin. Nakilala ko ang kanyang mukha. Siya ang lalaking estranghero na minsang nakasama ni Elise sa kanyang unang biyahe, ang taong hinahanap niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkabigla, ang twist ng kapalaran. Sa kabila ng aking pagnanasa na makasama si Elise, narito ang taong hinahanap niya. Nag-aalok ng isang bagong simula sa kanilang kwento. Habang sila'y nag-usap, naramdaman ko ang malamig na hangin ng Disyembre at sa likod ng aking isipan, naisip ko kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkikita namin ni Elise. Sa gabing iyon,
Habang naglalakad papalayo sa simbahan, naramdaman ko ang kakaibang lungkot at ligaya. Isang cliffhanger ng kapalaran na hindi ko inaasahan.